Rain or Shine at saka TNT. So, ito lang masasabi natin dyan. Maganda yung game, no? Kasi, para tayong bumalik dun sa laro ng PBA, mga past decades. Less 3-point shots, more high percentage shots or more baskets inside the 3-point arc, physical play, yan. Yung fast break gumagana. So, yun yung maganda diyan eh. Kaso ang advantage, kasi yun yung sinasabi na pag itinikdik mo sa loob, chances are mapipilitan yung kalaban na maraming fouls. Put them in foul trouble, put them in team penalty, at kapag nangyari yun, free throws. It just so happens that, yung height advantage ng TNT in all positions. Height advantage in all positions. Meaning, from Jordan, hindi yung kasi Jordan heading, and then the rest, no? Jordan heading, may tatlong malalaki sila, kaso na-injured si Kelly. So, hindi naglaro si Kelly, si Pugoy, malalaki yung guardia nila, almost 6'1", 6'2", compare mo kay do sa Rain or Shine na around 5'10", 5'11". At saka hindi biro dahil malakas ang pangangatawan nito ni heading. So, kung meron mang nakuha yung TNT na jewel sa kanilang lineup, si Jordan heading yun. Nung nawala si Ray ng bata saka si Jason Castro, yun na yun. So, parang hindi nawala si Jason Castro, doon na lang natin ilagay. Kasi scoring wise, Ray ng Batak yun eh. Pero yung play orchestration, yung pagtitimon, yung pagiging point guard, yun ang Jason Castro eh. Parang hindi nawala si Jason Castro and BGR, si Eram, at saka kaso na-injured si Kelly. Yeah. Ngayon, alternate may Galinato ka pa pala extra, di ba? So, sabihin, mas malalim yung front line. Yun ang pumatay sa Rain or Shine. Yung front line, yung Ganuelas Roser this game. Yung si BGR tsaka si Eram, yun ang pumatay sa kanila. Pero this game, it's BGR obviously. And nakita nyo, di ba? Ilang Paul si Asistio? 5. So, si Asistio, hindi dapat makakalimang Paul yun kasi isa si Asistio sa shooter ng Rain or Shine eh. Isa siya dun sa pagka hinugot mo, option sa opensa, pwede mong puntahan with his outside shots and point guard play. Pwede rin naman siyang drive to the basket. Kaso yung advantage niya, yun na nga yun eh, di ba? Kung may advantage ka, yung height advantage mo, not only height, but strength advantage mo sa guards, malaking bentahe yun. Aside from, yun lang yun, size. Kasi dikit yung laro eh, dikit. Lumaban yung Rain or Shine kasi high percentage siya, dinidikdik din nila sa loob. At saka yung depensa nila medyo gumagana kasi walang 3-point shots na open. At saka isa pa doon, nag-struggle si Santi. Nag-struggle si Santi Santillan o si Leonard Santillan, walang kumuha nung na yun. Ibig sabihin yung Dato, yung si Kaylen Chongson, naman, kaso walang tulong si Chongson this game. Wala. Siguro, ang Rain or Shine kung makakuha lang ito ng big man, yung 1 or 2, isa o dalawang big man sa draft, na hindi makukuha ng MVP group at saka ng San Miguel group hindi makukuha yung kanila lang Kasi, maganda na yun eh, if you gonna put that, si Kaylen on the 3. Yeah. Kasi, siyempre, kailangan mong kumanap ng kasi si Gabe Norwood, hindi naman siya bumabata eh.
So, kailangan yung small forward position mo. Yung versatility mo, dapat nandun. Hindi naman na bumabata si Gabe at saka si Belga, di ba? Di ba si Belga nga dahil may vertigo, hindi naglalaro. Pero isipin mo kung nandun si Belga, di ba? May papalag pa ba ron? Kasi yun na nga yun. Malalim din yung small forward, power forward ng TNT. Yung si Glenn Cabuntin, yun pa ang isang malaking tinik dyan kasi pag hinugot mo yun. Oh. Isipin mo kung si Kim Aure nilalagay mo sa off guard tapos ang kasunod niya si Glenn Cabuntin, may height na yun. Pwede mo pang ilagay sa 4 kung small ball ka eh. Oh. So yun lang, yung height lang ng kasi yung si Lakit Dato, it's more of a power forward guy. Hindi talaga pang sentro yung si Lakit Dato. Okay lang sana kung hindi malalim yung bench ng kaso hindi eh. Si Dato may katapat na agad eh. Si Galinato. Oh. So, yun lang po.